Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong December 9. Anong pinagkaiba ng pardon at amnesty? Jesus, Lamb of God, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. Sabi po ay, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Um, sinabi dito na si Jesus ang Lamb of God who takes away the sin of the world. Kung tinawag natin na Lamb of God, pinapakita natin na siya ang perfectong sakripisyo sa lumang tipan na ang mga tupa ang inaalay bilang kapalit ng mga nagkasala para maibalik ang relasyon nila sa Diyos. Pero ang tupa ay panandalian lamang, may hangganan at kailangan ulit-ulitin. Ngayon, dumating si Jesus, ang tunay at ganap na tupa na nag-alay ng kanyang sarili isang beses lang para sa lahat ng tao. Hindi tulad ng mga tupa na paulit-ulit ang sakripisyo, si Jesus ay sapat na para burahin ang lahat ng ating kasalanan. Sa Kanya, hindi natin kailangan paulit-ulit na maglalay o magbayad para sa ating pagkakasala. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng pardon at amnesty. Ang pardon ay para sa individual, para bang may kasalanan ka at binigyan ka ng tawad, pero hindi nito binabago ang batas o ang sistema. Parang sinasabi lang na okay ka na hindi ka na parurusahan sa kasalanan ito. Ito ay personal at specific. Ang amnesty naman ay mas malawak kumpara sa pardon. Para ito sa grupo o sa maraming tao. Ito ay formal na pagwawalang sala sa ilalim ng batas o pamahalaan. For example is, kung may isang rebellion o collective offense, maaaring mag-declare ang gobyerno ng amnesty para sa lahat ng involved. Ngayon, gawin naman natin ang topic na si Jesus ang Lamb of God. Si Jesus ay hindi lang basta nagpardon ng kasalanan natin, kundi siya mismo ang nagbigay ng ultimate amnesty para sa buong sangkatauhan. Hindi lang sa isang tao, hindi sa lahat na nananalig at naniniwala sa Kanya. At ang first teaching is, the Lamb is our substitute. Siya ang pumalit sa atin sa ating pagkakasala. Para tayong guilty na nahuli sa batas, pero may isang perfectong substitute na pupuno sa atin. At yan ay si Jesus. Pangalawa, the Lamb obliterates our sins. Ibig sabihin, hindi lang simpleng forgiveness, kundi totally wipe out ang ating kasalanan mula sa nakaraan, kasalukuyan at kahit sa hinaharap. Ay kay Jesus lang natin makamtan ang ganap na paglilinis. Panghuli, the Lamb provides us amnesty. Hindi lang basta pardon na para sa isang kasalanan o isang tao lang. Si Jesus ay nagbibigay ng kabuuang pagwawalang sala sa lahat ng tumatanggap sa Kanya. Kaya kapag tinawag natin siya na Lamb of God, tandaan natin na siya ang ultimate redeemer, ang garantiya ng ating kasalanan at ng katuparan ng plano ng Diyos. Yun lamang po.